Sa pusod ng bundok na napapaligiran ng makakapal na gubat sa Negros, may nakatira na albularyo na hindi lamang simpleng manggagamot. Siya si Mang Gaudencio, isang matandang lalaki na may taglay na kakaibang lakas at misteryosong kapangyarihan. Hindi siya basta-basta nakikipag-usap sa sino man, at ang kanyang kubo na yari sa kawayan at nipa ay nakatayo sa isang lugar na tinuturing na sagrado ng mga matatanda. Ang sabi ng mga taga-baryo, hindi lamang tao ang takot sa kanya, pati ang mga aswang, tikbalang at iba pang nilalang ng dilim ay umiiwas sa kanyang anino. Sabi-sabi, isang gabi raw ay may grupo ng mga aswang na nagtangkang lapitan ang kubo ni Mang Gaudencio upang subukan ang lakas niya. Ngunit hindi pa sila nakakalapit nang maramdaman nila ang biglaang pagbigat ng hangin at ang kakaibang kilabot na parang tumatagos sa kanilang buto. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nagpakita si Mang Gaudencio sa harap ng kanyang pintuan. Hawak ang isang kahoy na baston na animoy buhay. Isang iglap, narinig ang iyak ng mga aswang na tila tinutusok ng apoy. At sila'y naglaho sa hangin na parang usok. Mula noon, walang naglakas loob na kalabanin siya, maging tao man o nilalang ng gabi. Ngunit sino nga ba si Mang Gaudencio at paano siya nagkaroon ng kapangyarihang hindi kayang talunin kahit ng mga pinakamabangis na nilalang? Ang sagot sa tanong na ito ay nakatago sa isang madilim na bahagi ng kasaysayan ng Negros, isang lihim na matutuklasan lamang ng mga handang suungin ang dilim. Malalim ang gabi at tahimik ang paligid sa baryo ng San Roque, isang buwan na mula nang muling mabiktima ng aswang ang kanilang lugar. Ngunit ang takot ay nananatili sa mga residente. Ang baryo ay napaligiran ng kagubatan at tuwing sasapit ang dilim, tila may mata sa bawat sulok ng lugar. Si Ligaya, isang dalaga na kilala sa kanyang taglay na kagandahan, ang huling biktima ng pagsalakay. Hindi siya tuluyang namatay, ngunit mula noon ay lagi na siyang nagigising sa gabi, puno ng pawis at nanginginig sa takot. Ang sabi niya, may nakikita siyang mga pulang mata sa dilim. Lagi siyang binabantayan. May nararamdaman akong kakaiba, wika ni Ligaya sa kanyang ina habang sila naghahanda ng hapunan. Parang may sumusunod sa akin tuwing lumalabas ako ng bahay. Ang kanyang boses ay puno ng kaba at ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Sasabihin natin ito kay Mang Gaudencio, sagot ng kanyang ina habang nililingon ang bintanang bahagyang nakabukas. Wala nang ibang makakatulong sa atin kundi siya. Ngunit si Ligaya natatakot rin sa albularyo, kahit ang kanyang presensya ay nagdadala ng kilabot sa mga tao. Hindi na mabilang ang kwenta ng mga nagpapagamot sa kanya na nagsasabing nakakita sila ng anino ng mga nilalang na sumusunod sa kanya, mga anino na hindi tao. Kinabukasan, dumiretso sila sa kubo ni Mang Gaudencio. Ang lugar ay tila ibang mundo. Walang tunog ng ibon o kuliglig at ang hangin ay tila mabigat. Sa harap ng pintuan, may nakasabit na garapon na puno ng dugo at laman. Tila binabantayan ng garapon ang bawat papalapit. "Halika, pumasok kayo," sabi ni Mang Gaudencio nang buksan ang pinto. Sa loob, ang kanyang tinig ay malamig at ang kanyang mga mata ay parang nakakakita ng kaluluwa. "Alam ko na kung bakit kayo nandito," nanginginig si Ligaya. "May sumusunod po sa akin," bulong niya. Tumawa si Mang Gaudencio, ngunit ang tawa niya ay tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi ka lang sinusundan. Pinili ka na," wika niya. Ang kubo ni Mang Gaudencio ay tila isang mundo ng hiwalay sa baryo. Sa loob nito, ang mga dingding ay natatakpan ng mga lumang palaspas, punit-punit na anting-anting at iba't ibang uri ng mga bagay na hindi may paliwanag. Balat ng ahas, bungo ng ibon at mga garapon na may lamang kakaibang likido. Ang amoy ng insenso
at langis ay sumisingaw sa buong paligid, nakakalasing sa diwa. Si Ligaya, sa kabila ng takot, nananatili nakatayo malapit sa pinto, handang tumakbo kung kinakailangan. Ang kanyang ina naman ay tahimik na nagdarasal habang si Mang Gaudencio ay nakaupo sa kanyang mababang silya, hawak ang kanyang baston na may ukit na mga simbolong hindi maunawaan. "Kilala ko ang nilalang na sumusunod sa iyo," sabi ni Mang Gaudencio. Ang kanyang boses ay tila lumalabo kasabay ng mabigat na hangin sa loob ng kubo. "At alam ko kung bakit kanya pinili." "Anong ibig niyo pong sabihin?" tanong ni Ligaya, halos pabulong. "May sumpa sa dugo mo, iha. Hindi ito sumpang nilikha ng tao, kundi ng mga nilalang ng tilim. Ang mga aswang ay hindi basta pumipili ng biktima. Kapag pinili ka nila, ibig sabihin ay may nakatali sa iyong kaluluwa na gusto nilang angkinin," sagot ng albularyo. Napatingin si Ligaya sa kanyang ina, ngunit umiwas ito ng tingin. "Nanay, ano pong ibig sabihin nito?" "Hindi ko alam, anak," sagot ng kanyang ina, ngunit may halong kaba ang kanyang boses. Lumapit si Mang Gaudencio kay Ligaya. Hawak ang isang maliit na garapon na may lamang likidong kulay ginto. Binuksan niya ito at pinatak sa noo ng dalaga. Nang magawa niya ito, biglang lumakas ang ihip ng hangin sa loob ng kubo. Tumigil ang lahat at ang paligid ay tila napuno ng malamig na anino. "May isa pang nilalang dito," bulong ni Mang Gaudencio. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang baston ay nagsimulang magningning sa madilim na liwanag. "Hindi siya aswang. Isa siyang mas malakas na nilalang. Isa siyang tagapagbantay." "Ano pong ibig niyong sabihin?" tanong ng ina ni Ligaya, nanginginig. "Hindi na siya ligtas dito," sagot ng albularyo. "May hahanapin tayong sagot. Kung hindi natin ito gagawin, aagawin nila ang kaluluwa ng anak mo." Kinabukasan, sinimulan ni Mang Gaudencio ang kanilang paglalakbay. Hindi ito pangkaraniwang biyahe ang baryo. Ang gubat at ang bundok ay hindi na lamang mga lugar, kundi mga pintuan patungo sa mundo ng mga lihim. Dalawa lamang ang pinayagan niyang sumama sa kanya, si Ligaya at ang kanyang ina. Sa unang araw ng kanilang paglalakbay, pinatigil sila ni Mang Gaudencio sa tabi ng isang matandang puno ng balete. "Dito, narito ang unang sagot," wika niya. Ang puno ay tila nabubuhay. Ang bawat ugat nito ay gumagalaw na parang mga daliri. Tumayo si Mang Gaudencio sa harap nito, itinaas ang kanyang baston at nagsalita sa wikang hindi maunawaan. Ang lupa ay yumanig at mula sa ilalim ng balete lumabas ang isang maliit na kahon na yari sa ginto. "Anong laman yan?" tanong ni Ligaya, nanginginig ang boses. "Buhay o kamatayan," sagot ni Mang Gaudencio. Binuksan niya ang kahon at isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula rito. Sa loob, may isang piraso ng balat na parang sulat. Binasa ito ni Mang Gaudencio at ang kanyang mukha ay nagbago. "Ang dugo mo, Ligaya. Ito ang susi. May koneksyon kasi sa mga pinakamatandang nilalang ng gabi. Ngunit may paraan upang putulin ang sumpa," sabi niya. "Anong paraan?" tanong ng kanyang ina, halos sumahagulhol na. "Ang tagapagbantay na sumusunod sa kanya ay hindi lamang basta nilalang. Siya ay bahagi ng pamilya ni Ligaya. Ngunit upang makalayo siya, kailangang humarap si Ligaya sa pinagmulan ng sumpa sa isang lugar na hindi kailanman nilakaran ng tao." "Saang lugar yun?" tanong ni Ligaya nanginginig. "Sa puso ng kagubatan, kung saan nakatago ang lihim ng iyong pagkatao," sagot ni Mang Gaudencio. Hindi may paliwanag ni Ligaya ang bigat na nararamdaman niya. Habang sila'y patuloy na lumalapit sa sinasabing puso ng kagubatan, ang daan ay nagiging mas makitid, mas madilim
at tila hindi na dinadaanan ng tao. Ang hangin ay malamig at tila may kasamang mabahong amoy na nabubulok na laman. Kahit tanghali, tila nawawala ang liwanag ng araw sa ilalim ng makakapal na sanga ng mga puno. Habang naglalakad, binasag ni Gaudencio ang katahimikan. Alam mo ba kung bakit sinusundan ka ng tagapagbantay na iyon? Tanong niya kay Ligaya. Umiling ang dalaga. Hindi ko po alam. Hindi ko naman siya nakikita. Pero nararamdaman ko siya. Dahil ikaw ay isang hinirang. Sagot ng albularyo na hindi lumilingon. Ang iyong dugo ay hindi pangkaraniwan. Ikaw ay may lahing nagmumula sa isang nilalang na tinuturing na tagapag-ingat ng kagubatan. Ngunit may mga puwersang nais kang angkinin upang gawing tulay sa kanilang pagbabalik. Hindi maintindihan ni Ligaya ang mga salitang iyon. Hinirang? Nilalang? Paano nangyari iyon? Tao lang po ako. Isa lang ako simpleng dalaga. Tumigil si Mang Gaudencio at hinarap si Ligaya. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga sa ilalim ng lihim ng mga puno. Ang kasaysayan ng iyong pamilya ay mas matanda pa kaysa sa baryong ito o kahit sa mga bundok na ito. Ang iyong ninuno ay isang diwatan na nagpatuloy sa pamumuhay bilang tao upang itago ang kanyang sarili mula sa mga nilalang ng dilim. Ngunit kahit sa kanyang paglipas, nananatili ang kapangyarihan sa kanyang lahi at nasa iyo ang pinakamatinding taglay nito. Natulala si Ligaya. Paano naging posible iyon? Kung ganun, bakit po ako sinusundan ng mga aswang? Dahil sa dugo mong dalisay. Sagot ni Mang Gaudencio, ang ganitong dugo ay kayang magbukas ng mga pintuang hindi dapat buksan. Hindi nila nais patayin ka. Nais kanilang gawing isa sa kanila. Makalipas ang 3 araw ng paglalakbay, narating nila ang lugar na tinatawag na Puso ng Kagubatan. Sa gitna ng makapal na gubat ay isang bilog na espasyo na parang binalot ng mahiwagang enerhiya. Sa gitna nito, may isang lumang balon na yari sa bato. Ang paligid nito ay nababalot ng mga lumot at baging. Kailangan mong harapin ang balon, sabi ni Mang Gaudencio. Dito nakatago ang sumpa. Dito rin makikita ang sagot. Nagatubili si Ligaya. Ang balon ay tila humihinga. May malamig na hangin na umaagos mula rito. Ano pong gagawin ko? Tanong niya. Hawakan mo ang tubig at harapin ang nilalang na nakatali sa iyo. Sagot ng albularyo. Nang ilapit ni Ligaya ang kanyang kamay sa ibabaw ng balon, biglang lumitaw ang refleksyon ng isang babae. Isang anyo na tila siyang ngunit may mga mata na nagliliyab sa pula. Ligaya, bulong ng refleksyon. Ang boses nito ay mabigat at puno ng galit. Ikaw ang dapat sumunod. Ikaw ang dapat magpatuloy ng ating lahi. Napatras si Ligaya, ngunit hinawakan siya ni Mang Gaudencio sa balikat. Huwag kang matakot. Siya ang nakaraan mo. Hindi niya kayang saktan hanggat hindi mo binubuksan ang iyong puso sa takot. Anong ibig niya sabihin? Tanong ni Ligaya nanginginig. Ang nilalang na ito ay bahagi ng iyong lahi. Paliwanag ng albularyo. Siya ang nagdala ng sumpa ng iyong dugo. Ngunit may paraan upang putulin ito. Kailangan mong harapin ang kanyang galit at iligtas ang kaluluwa niya sa dilim. Habang pinagmamasdan ni Ligaya ang refleksyon sa balon, biglang lumitaw mula sa dilim ang mga anino ng mga nilalang. Mga aswang, may mahabang kuko at mata na naglalagablab. Ang isa-isang lumitaw mula sa kagubatan, unti-unting pumalibot sa kanila. Nagising mo sila, sabi ni Mang Gaudencio. Hinawakan niya ang kanyang baston at ang liwanag nito ay sumiklab. Nagpalayas ng ilan sa mga nilalang, ngunit hindi lahat ay umatras. Masyado kang makialam, Gaudencio.
Sigaw ng isang aswang. Ang kanyang boses ay malalim at parang may halong iyak ng bata. Ang batang ito ay sa amin. Walang magagawang yung anting-anting sa kapangyarihan ng aming lahi. Subukan nyo kung kaya nyo akong talunin, sagot ni Mang Gaudensio. Ang kanyang baston ay naglabas ng apoy at ang lupa sa paligid ng balon ay nagsimulang gumalaw. Ligaya, hawakan mo ang tubig. Huwag kang mag-atubili. Sa gitna ng kaguluhan, pinilit ni Ligaya na abutin ang tubig. Nang dumikit ang kanyang kamay sa ibabaw ng balon, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog at biglang nawala ang lahat ng ingay. Sa isang iglap, nakita niya ang sarili sa isang kakaibang mundo. Isang malawak na kagubatan na parang naliligo sa liwanag ng buwan. Sa harap niya, tumayo ang babae mula sa refleksyon. Ligaya, sabi ng babae na ngayon ay mas kalmado na. Hindi mo kailangang matakot. Ako ang iyong ninuno. Ako ang nagdala ng sumpa. Ngunit ikaw ang may kakayahang magbalik ng ating dangal. Paano ko po gagawin iyon? Tanong ni Ligaya nanginginig. Patayin mo ang apoy ng galit sa ating dugo, sagot ng babae. At bumalik ka bilang ikaw. Sa tunay na mundo, si Mang Gaudensio ay patuloy na nakikipaglaban sa mga aswang. Ang kanyang baston ay sumiklab at ang kanyang katawan ay tila nagiging bahagi na ng lupa. Puno ng lakas ng kalikasan, ngunit kahit gaano siya kalakas, alam niyang si Ligaya lamang may kakayang tapusin ang labanang ito. Sa loob ng balon, si Ligaya ay nakipag-usap sa kanyang nakaraan. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang tunay na lakas ng kanyang puso. Ang takot na bumalot sa kanya noon ay napalitan ng liwanag na hindi kayang patayin ng dilim. Sa loob ng maywagang mundo ng balon, nakatayo si Ligaya sa harap ng kanyang ninuno. Isang diwata na noon ay naging tagapag-ingat ng kagubatan, ngunit naakit ng madilim na kapangyarihan. Naging malinaw na ang sumpa sa kanyang dugo ay hindi lamang isang kwento, kundi isang patuloy na digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim na matagal nang nakakubli sa kanilang angkan. Ligaya, sabi ng babae. Ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Ang galit, takot at pagkamuhi na iniwan ko ay ang nagbigay daan sa sumpa. Ngunit ikaw, bilang tagapagmana ng aking lakas, ang may kapangyarihang magbago ng lahat. Gamitin mo ang liwanag ng iyong puso upang wasakin ang tanikala ng sumpa. Paano po? Wala akong alam sa kapangyarihan. Isa lang akong tao, tanong ni Ligaya. Hindi ka lamang tao. Ikaw ay tagapagmana ng ating lahi. Hawakan mong huling apoy ng naiwan ko sa iyong dugo. Harapin mo ang sarili mong takot at ibalik ang liwanag sa ating pangalan, sagot ng diwata. Sa labas ng balon, ang kaguluhan ay lumalala. Dumadami ang mga aswang na sumasalakay at si Mang Gaudensio ay tila nauubusan na ng lakas. Sa kabila ng kanyang tapang, alam niyang hindi niya nagagapi ang lahat ng nanilalang ng dilim ng mag-isa. Ligaya, sigaw niya. Hawak ang baston na ngayon ay nakakalamat na sa sobrang paggamit. Kailangan kitang magising. Sa loob ng balon, lumapit si Ligaya sa refleksyon ng diwata. Ang kanyang mga kamay nanginginig habang inilalapit niya ito sa apoy na nagmumula sa dibdib ng kanyang ninuno. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang kakaibang init na sumiklab sa kanyang katawan. Ang init na iyon ay hindi nasusunog. Sa halip, para itong alon na lakas na pumupuno sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa isang iglap, nagising si Ligaya mula sa transisyon. Ang kanyang katawan ay nakaluhod sa gilid ng balon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa liwanag. Ang kanyang ina na nagtatago sa likod ng puno ay natulala sa nasaksiyan. Si Mang Gaudensio sa kabila ng pagod ay ngumiti. Gising na siya. Ang tagapagmana ng liwanag, wika ng albularyo. Ang mga aswang na noon ay nasa paligid ay biglang napahinto. Isa-isa silang napatingin kay Ligaya na ngayon ay bumangon ng dahan-dahan.
Sa kanyang mga kamay ay may hawak na liwanag na parang apoy, ngunit mas maliwanag, mas mapayapa. "Tumigil kayo," sigaw ni Ligaya, at ang kanyang boses ay nag-echo sa buong kagubatan. "Wala na kayong kapangyarihan sa akin o sa aking lahi." Ang liwanag na nasa kanyang kamay ay biglang kumalat, parang alon na tumama sa bawat sulok ng gubat. Ang mga aswang ay napasigaw habang ang liwanag ay dumampi sa kanilang balat. Isa-isa silang naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Si Mang Gaudencio ay napahinga ng malalim. Hawak ang kanyang baston na ngayon nabasag na sa gitna. "Natapos na ang laban. Ngunit hindi pa tapos ang iyong misyon, Ligaya," wika niya. Matapos ang laban, bumalik si Ligaya at ang kanyang ina sa baryo. Ang kagubatan na noon ay puno ng takot at kadiliman ay tila nagbago. Ang paligid ay naging mas tahimik at ang amoy na nabubulok na laman ay nawala. Ngunit ang baryo ng San Roque ay nag-iiwan pa rin ng marka ng takot sa puso ng mga tao. "Ligaya," sabi ni Mang Gaudencio bago sila maghiwalay, "ang sumpa ay nasira na, ngunit ang responsibilidad ay naiiwan sa iyo. Ikaw ang magiging bagong tapagbantay ng lugar na ito. Sa pamamagitan mo, ang ating lahi at ang ating mga kababayan ay mapoprotektahan mula sa dilim." "Naintindihan ko po," sagot ni Ligaya kahit may halong kaba sa kanyang boses. "Ngunit, paano ko magagampanan ang ganitong tungkulin?" "Huwag kang mag-alala. Ang iyong puso ay magiging gabay mo. At kapag dumating ang oras na kailangan mong harapin muli ang dilim, andito lamang ako," sagot ng albularyo. Lumipas ang mga araw at ang buhay sa baryo ay unti-unting bumalik sa normal. Ngunit si Ligaya na natiling tagapagbantay. Sa kanyang panaginip, naririnig pa rin ang mga bulong ng kanyang ninuno na nagpapaalala sa kanyang misyon at ng kanyang lakas. Makalipas ang ilang taon, ang baryo ng San Roque ay hindi na muling inatake ng mga aswang o iba pang nilalang ng dilim. Si Ligaya ay nakilala bilang tagapagbantay ng baryo at ang kanyang presensya ay nagbigay ng panibagong pag-asa sa mga tao. Ang kubo ni Mang Gaudencio na ngayon ay binando na ay nanatiling banal na lugar at ang pangalan ng albularyo ay naging bahagi ng kwento ng kanilang lugar. Ngunit sa gitna ng katahimikan, alam ni Ligaya na ang dilim ay laging naghahanap ng bagong paraan upang bumalik. At habang siya'y nakatayo sa gilid ng gubat, hawak ang apoy na kanyang ninuno, alam niya na handa siya hindi bilang biktima kundi bilang mandirigma ng liwanag. Wakas.